nakalimutan ko. Sabi ko check kay Robert, sabi ko, pag hindi ko na matanda, sabi ko lang, ano yung check? Nakalimutan na rin. Isang kong maaga, mapagpala at mapagpala po sa aming lahat. Kaya sabi po sa kapatid mo, isang matagumpay na umaga kapatid. Matagumpay po yung umaga nito sapagkat tayo po ay nandito sa sambahan ng Panginoon. Tayo po ay may malusog at ayos sa pangangatawan. Tayo po ay may hangin, nagiging hawak pa po sa mga oras nito. Kaya isa pong bagay na hindi po natin dapat makalimutan ay yung patuloy po na buhay na pinapahiram po sa amin ng Diyos. Amin po ba? Hallelujah. Sa umaga po ito, hayaan niyo po na ang salita po ng Diyos ay tumilos sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin upang saan po natin magawa sa umaga ito. Dakila namin Diyos, tanggapin mo po yung aming pagpupuri at pagkawalhati sa iyo. Sapagkat walang ibang Diyos na mabuti at kita kung kailangan po ito. Salamat po sa buong ligong ito, sa iyong provision, sa iyong protection, sa iyong patuloy po na andilila para po sa amin. Patuloy ka po nariyan sa mga bagay-bagay po Panginoon. Salamat din po sa mga pagsubok, mga problema, mga suliranin na pinaranas mo po sa amin na nariyan kay Panginoon. Kaya niyo po sa umaga na ito na maging malaya ang iyong salita na tumilos sa bawat isa. Magbigay po ng katuruan, ng pagsaway, at kayo din po pagsasaayos po ng aming mga buhay Panginoon. Dinulot po namin ang mga pipila ng mga ilang mga minuto, oras po namin pagsasama. Buksan po yung bawat puso, isipan po ng bawat isa sa amin. Isa ganun po na yung salita po ninyo ay malaya po tumilos sa bawat isa. Salamat po sa inyo. Uuwi po kami na mayroong katagumpayan. Uuwi po kami na mayroong pagpapala kami. Ito pinapasalamatan po namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Can you please be seated, everyone? So sa umaga po ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na makikita po natin sa 1 Peter chapter 4, verse 19. Ang mensahe po natin sa loob po ng Cornetto is about hardship o adversity, trouble, suffering. Yan po yung ibig pong sabihin na mga kapatid. Sa 1 Peter, o sa unang Pedro po, chapter 4, verse 19, babasahin ko po sa New King James Version ng Bible ko po. Ang sasabi niya po, therefore let us, those who suffer according to God's will, entrust their soul to a faithful Creator while doing good. Sabi niya po, yung sino man po sa atin ang nakakaranas na mga kahirapan, mga pagsubok, mga problema, ayon po doon sa kalooban daw ng Panginoon ay kanyang ipagkatiwala ang kanyang kaluluwa doon sa Diyos, kung Diyos na tapat at magpatuloy sa gawain na mabuti. Sa NIV version po, ang sabi niya po sa Bible, so then those who suffer according to God's will should be commend themselves to their faithful Creator. Kung sino man daw po yung nakakaranas ng mga suliranin, mga paghihirap sa buhay, ayon po doon sa magustuhan ng Diyos, sa will ng Diyos, ay kanya daw po ipagkatiwala ang kanyang sarili at magpatuloy po sa gawain mabuti. Yung 1 Peter po, mga kapatid, bigyan ko na po kayo ng konting history o detalye po ng 1 Peter. Ito po ay sa panahon po na yung mga Kristiyano po, sila po ay pinipersecute at time. Yung mga Kristiyano po ay pinaghuli, pinagalagin po sila at yung iba po sa kanila ay pinapapatay. Kaya kung mapapansin niyo po sa 1 Peter chapter 4, verse 19, yung sulat ni Paul sa kanila na doon sa mga Kristiyano, sa panahon niya, mga kapatid, sabi niya, magpatuloy kayo, o kung kayo ay nakakaranas sa mga pagsubok na mga suliranin ayon sa kalooban ng Diyos, sabi niya ganun, mga kapatid, doon sa mga kapatiran, doon sa iglesia, kung siyang si Peter, ang panahon niya, mga kapatid, sabi niya, ipagkatiwala niyo sa Diyos at magpatuloy kayo gumawa ng tama.
Kapag ang panahon nila, pinipersecute na sila, inuhuli sila ng hari na si King Nero ng Roma. Kaya po yung mga kapatiran, sila po ay nagsialisan, yung iba po nagsilayo, sapagkat sa takot po na sila ay mahuli at patayin. Tingnan niyo po yung suffering ng mga panahon na yun. Kung sa panahon po natin ito, hardship po na pinagdadaanan natin, maliit lang po na bagay. Pero sa panahon po ni Peter, ng mga Kristiyano po noong una, ay pinipersecute, hinuhuli at pinapatay. Yun po yung hardship nila. Pero paalala ni Pedro sa kanila, sabi, huwag kayong matakot o huwag niyong ihinto yung patuloy na paggawa ng mabuti. Kung nakakaranas na kayo ng mga pagsubok, ng mga suliranin sa buhay, mga kahirapan, ikatuwa ninyo, ikagalak ninyo sapagkat nakikibahagi lang kayo kay Kristo. Amin po ba? Bilang sa Kristiyano po, hindi po natin ay iwasan na tayo po ay nakakaranas po ng mga kahirapan, makatagalian sa buhay. We are not exempted. Hindi po yung sabihin, sabi na po yung Pastor Joseph, ni Pastor Pat, sa mga mensahe mo nila mga previous, hindi po yung sabihin na we are Christian, tayo po ay exempted na sa mga hardship. Pinagdadaanan po natin yan sa ating mga buhay, bawat isa po sa atin. At gusto ko pong makita ninyo kung bakit po tayo ay nakakaranas ng mga adversity sa ating buhay. Kaya po yung mensahe po natin sa pamang ito, growing through adversity. Yung paglago po natin sa pamamagitan po ng mga kahirapan, mga troubles sa ating mga buhay. Why does God allow adversity of our lives? Bakit ba pinapahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok na ito, yung mga suliranin nito sa ating mga buhay? Siguro nakapagtatanong tayo, sabi naman ako, bakit meron pa rin mga ganitong kahirapan na nangyayari sa ating buhay? Ako pa rin, wala pa po tayo sa langit. Nandito pa po lang tayo sa lupa. Pero ginagawa po yan ng Diyos, mga bagay na inihahanda po yung sarili natin para po sa kalangitan. Hello? Are you listening with me? Nahanda lang po tayo ng Diyos para doon po sa inilalaan niyang kaharian o bahay natin sa kalangitan. Sa introduction po, makikita po natin dito sa Biblia, meron pong mga tao, good example. All believers suffer hardship, trouble, sometimes very good people suffer greatly. Meron pong tatlong tao sa Biblia na kinuha ko po, na talaga pong nakaranas po sila ng hardship, ng kahirapan. Sabi pa nga po, kung sino ba yung mga tao na mabubuti, mga tao na tapat, na naglilingkod sa Diyos, sila pa po yung nakakaranas ng mga adversity, hardship po sa kanilang buhay po nila. Tignan po natin, sisihin po natin. Yung number example po natin is si Mo. Sinabi niya ni Pastor Joseph din, nung Sunday. Isa pong tao na makikita po natin na nakaranas po ng hardship, adversity po sa kanyang buhay, si Mo. Hope, lost family, and possession. Yung ano niya po, yung pamilya niya at yung kayamanan niya po ay biglang nanglako. Isang ano po yun, okasyon na kung yung saan yung anak niya po ay nagdiriwag sila ng sa okasyon, nandun po ang buong pamilya niya ay may bigla pong pangyayari na hindi po inaasahan. Basahin po natin yung Job chapter 1, verse 8. Sabi po ng Job chapter 1, verse 8, And the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is no one like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil? Ano po yung sabi? Yung demonyo po ay, siya po ay, at yan babala po sa kalangitan at naghahanap po siya ng kanyang titing tali. Tignan niyo po yung matabi niyo, baka na po natutulog. Sabi mo po natutulog. Sabi po niya, sabi ng Panginoon, kailangan po siya. Sabi po ng Panginoon, kailangan po. Sabi ng Diyos, siya ay walang katulad. Katulad, siya ay endless. Matuwid, at may pagkakatulog sa Diyos. Sabi po ng Diyos, pinagmamalaki po ng Diyos, napakaganda po, no? Yung Diyos po mismo ay pinupuni niya, pinagmamalaki niya, smoke. Mismo po doon kay Satanas pa.
Kaya kung tayo po ay maging Kristyano, ipabuhay po natin na yung Diyos po ay maging proud po sa atin na tayo po ay Kristyano. Amin po ba? Yun po yung dapat natin ikatuwa na yung Diyos po ay ginagakala o pinagpapalaki tayo na tayo po yung mga anak niya. Ay sabi po ng Diyos, walang katulad si Job. Siya ay matuwid, may pagkatakot sa akin. Pero makikita po natin, binigyan po ng pahintulot ng Diyos ang demonyo na bigyan ng pagsubok si Job. At makikita po natin kung ano po yung mga bagay na ginawa ng demonyo na pinayagan din po ng Diyos. Kita po natin, yung kanya pong lahat ng pag-aari ay unti-unti pong namatay, nawala po sa kanya. Hindi pa po natatapos yung problema, iba na naman kung tao pumunta sa kanya, nag-record sa kanya na kung ating mong kabuhayan, yung mga hayop po, dito po nangyari, namatay, natakit po kami. Higit po sa lahat, yung kanya din pong buong pamilya ay namatay. Hindi tingnan po natin, napaka-hirap na sitwasyon. At hindi pa po yun natapos, yung higit sa lahat ay yung kanyang katawan na nagkaroon na po siya ng mga ketong. At halos hindi na po siya makatulog o makahiga dahil po sa sakit. Nagnanaknak na po yung kanyang buong katawan. Maging ang kanyang mga kaibigan ay siya'y nilayuan. Tingnan niyo po yung hardship na pinagkaanin niya sa kanyang buhay. Maging yung kanyang asawa, ang sabi ng kanyang asawa, magiging tapat ka pa sa Diyos sa sitwasyon mo na yan. Bakit hindi mo na nagsalit mo yung Diyos pagkatapos mamatay ka na lang? Pero sabi ni Job sa asawa niya, sa magandang bagay lang ba natin dapat pasalamatan yung Diyos? Hindi ba sa mga ganitong sitwasyon, hindi ba natin dapat mapasalamatan yung Diyos? Sa ating po mga buhay, ano po ba yung mga bagay na napapasalamatan natin sa Diyos? Yung magandang mga bagay lang po ba? Di ba po natin napapasalamatan yung Diyos? Lord, salamat kasi po. At mga bagay na ito nangyayari sa akin, ang problema yung pagsubok, ay ginagawa niyo po para sa kabutihan ko ito. Amen? Amen. Praise God. Kalawa po mga kapatid, makita natin si Stephen. Gave his life as a martyr. Pakikita rin po natin si Stephen sa Acts o sa Buhat o sa Gawa, chapter 6, verse 8 to 11. Basahin din po natin mga kapatid. Yung Gawa. Chapter 6, verse 8 to 11. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogues of the Freemen, as it was called, and of the Cyrenians, and of the Alexandrias, and of those from Sicilia and Asia, rose up and disputed with Stephen. Verse 10, but they could not withstand the wisdom and the spirit which he was speaking. Verse 11, then they strictly instigated men who said, who have heard him speak then blasphemous words against Moses and God. Sabi po sa Biblia, si Peter po ay puspos po ng banal na espiritu. Binigyan po siya ng kalaman ng Diyos at kahit sila po yung mga leader po ng sinagoga, ng simbahan ay wala pong nakatalo sa kanya. Dahil po sa katuwiran at kapangyarihan po na binigay ng Diyos sa kanya. Ano pong ginawa sa kanya? Siya po ay siniraan ng mga leader po ng sinagoga na sabihin na siya ay naninira kay Moses o sa ating Diyos. Sabihin nyo, ipakalat ninyo doon sa mga tao. Meron silang binayaran po para po si Stephen po ay makalagas ng kahirapan at dumating po sa punto na papatayin po si Stephen. At mababasa po natin yun sa chapter 7 ng Gawa, verse 54 to 60. Ano po ginawa kay Stephen? Ilabas po dyan sa labas ng Israel. Yung mga tao po ay galit na galit sa kanya, kumuha po ng bato at siya po ay pinagbabato po si Stephen at siya po ay mamatay. Pero ang sabi ni Stephen, Panginoon, huwag mo po silang
o ipapataw sa kanila yung kasalanan. Tingnan niyo po si Stephen, isa po siyang tao na matuwid, may pagkatakot sa Diyos, pero nakaranas din po ng adversity, ng hardship sa kanyang buhay. Ikatatlo po, na makikita po natin, example po natin, na nakaranas po, kahirapan sa kanyang buhay, si Paul endured many troubles sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang pagiging alagad ng Diyos, sa pagtanggap niya sa Diyos. Hindi po siya naging exempted. Siya po ay nakaranas din ng kahirapan sa buhay, sa paglilingkod sa Diyos. Makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 and 33. Makikita po natin yung mga pinagdaanan niya. Many times po siya nabilanggo. Maraming beses siyang nabilanggo nung siya ay naglilingkod na sa Diyos. Siya po ay nagmimensahe na nagsalita ng Diyos. Pero po, siya po yung isang salarin kung bakit po namatay si Stephen. Hello? Siya po ay si Saul una. Sa kanyang mga kamay, alam niya yung kamatayan ni Stephen. Siya isa sa mga salarin. Nung nakilala na po yung Diyos, naranasan niya rin po yung mga troubles sa paglilingkod sa Diyos. Nabilang po siya. Kayo po ba sa paglilingkod po ba natin ng Diyos, pero na po nabilang po sa atin? Wala. Hindi pa po natin nararanasan yun. Na tayo po ay nabilanggo ng dahil po sa paglilingkod natin sa Diyos. Pero po si Pablo, kaya pong naranasan na siya po ay mabilanggo ng paglilingkod sa Diyos. Maraming beses po siya pinagupit mula sa loob at sa mga Romano. Naranasan niya doon sa mga Hudyo na pinalo siya, pinagupit siya, kahit doon po sa mga Romano. Maraming beses naranasan niya dahil po sa paglilingkod niya sa Panginoon. Naranasan niya rin papabatuhin. Naranasan niya dahil pinaranas din sa kanya ng Panginoon yung ginawa niya doon ni Stephen. Pinapabatuhin po siya dahil po sa nagsasalita po siya ng salita ng Diyos. Sa atin po ba dito ay naka-experience na po ba na binato kung tayo po ay bahagi ng salita ng Diyos? Ako po, experience po namin yung nandun pa po ako sa Leyte, sa Bulag. Nag-aaral pa po ako ng Bible School. Meron po kami contact ng Bible Study. Ito po yung nangyari. Wala po kasi yung asawa doon. Yung trabaho po kasi ng mga tao doon, yung bakit po ng niyog. Sila po ay kumukuha ng magkatas po ng niyog. Ginagawa nilang supa, kaya nagtuba. Siguro po yung asawa na, ako na po siguro, hindi na po siya na hindi ng kanyang asawa niya dahil natin po kami. Nagdadalo po yung asawa, nagalit po yung asawa. Kami po, tinitignan po namin ni Pastor Joel kasi po baka may mundo po yung galit sa amin. Nangyari po, nagalit na po yung asawa. So, nagpala na po kami dun sa kapatiran. Alis na po kami. Ano po, ako na rin. Pumunta na lang kami para makauwi na lang kami. Habang kami po ay lumalay, tinitignan po namin yung babae po kasi baka nga po. Kasi yung sa yung po, yung ginagawa po nila ng pagkuha nila ng katas ng baka kasi o ano yung bihigang ng babae. Habang kami po ay naglalakad, tinitignan po namin. Pero hindi po namin alam yung asawa na nakatingin po sa amin. Nagalit po yung asawa. Bakit dito kayo tingin? Ha? Ginawa ko yung takmakit, tinapon po kami, takot po kami. Sabi niyo kasi gawin sa akin, check po, hindi ka nagtitingin. Masa po, napapago na po kami. Alam niyo po, hindi na po kami bumalik. Sabi ko sa Diyos, hindi na tayo babalik, Richard. Kasi pag bumalik tayo, tayo din tayo. Naranasan po namin yun. Mga ganun pong bagay, naranasan po. Madalas ay nasa piling ng mamatayan siya. Sa paglilingkod niya po sa Diyos, nandun po yung buhay niya. Alagay siya po sa kamatayan. 3 beses, naranasan niya masira ang barko at palutang-lutang sa dagat buong araw at gabi. Tignan niyo po yung mga hardship na pinagdaanan niya. Nandun siya sa dagat, 3 beses niya po naranasan na masira yung kanilang barko at palutang-lutang lamang po siya doon sa dagat buong araw at gabi. Tignan niyo po yung mga kahirapan na naranasan niya. Naranasan niya ang sobrang hirap at pagod, ang umawat gutom. Tignan niyo po yung buhay niya, naranasan niya ang hirap, ng gutom, yung buhaw, naranasan niya po ang paglilingkod sa Diyos. Kaya po, awat isa po sa atin, tayo po ay
ng ganyan mga bagay po mga kapatid. Okay, ulit po natin. Naranasan niyang lamigin ng walang may palit na kasuotan. Naranasan niya rin yung buong damit niya na wala na siya may susuot. Tayo po ba ay naranasan po natin yung mga ganyang bagay? Wala. Siya po naranasan niya po yung mga bagay niya. Why does God allow adversity in our lives? Meron naman po tatlong bagay na gusto kong ituro po sa atin sa umaga po ito. Something to remember. God intends to level up our faith. Kung bakit po meron mga kahirapan, mga trouble po sa ating buhay, God intends to level up our faith. Gusto lamang po ng Diyos sa buhay po natin, bawat isa po sa atin. Pakisabi mo sa kapatid mo, lumago yung pananampalataya mo. Hindi mo natapos, hindi mo sinabi. Pananampalataya mo. God intends to level up our faith. Gusto lamang po ng Diyos na lumago po yung ating pananampalataya natin. Gusto lamang po, intensyon ng Diyos na kung ano yung level ng pananampalataya mo, nung paglilingkod mo sa Diyos, hindi lang nandal ka lang. Gusto ng Diyos umaangat habang tumatagal na nakikilala mo yung Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, hindi lang kayo pananampalataya mo kapatid. Yung intensyon ng Diyos, lumago ka pa. Ayun yung sinunod. Kumusta po yung pananampalataya natin? Kamusta po yung pananampalataya po ng bawat isa sa atin? So, intindihin po natin yung mga kahirapan po na nararanasan po natin, intensyon po natin sa mas lalo pa. Nalunga po, umangat pa po yung pananampalataya po natin. Alam niyo po, hindi po basahin po natin kung gaano na po tayo katagal na nagsisimba. At initignan po sa atin ng Diyos, sa mga pagsubok po ba natin, mga problema po ba natin, mga kahirapan, asa po yung pananampalataya natin. Tagal na tayo nagsisimba, pero yung pananampalataya natin, nandun pa rin sa baba. Hindi po ba? Dapat kung gaano na tayo katagal na nananampalataya, nakakilala sa Diyos, ay ganoon na rin po kataas yung ating pananampalataya. Amen? Tayo minsan, hindi ko lang sabi ng Biblia, nang narinig yung Biblia, hindi ko ako sasabihin sa pastor. Ano to eh? Tawag dito. Kagalit si pastor. Narinig po yung Biblia. Isa po sa atin, buhay po natin, dito po. Kaya hindi po lumalagay yung pananampalataya po natin. Kasi, kahit na po tayo sa simbahan, mas tayo po, may pong tao na okay na, kasunod sa atin, isimba ka na. Hindi naman mawawala yung simba. Meron mga ganong tao. Sa susunod linggo na lang ako magsisimba, diba? May simba naman sa susunod linggo. Mas priority natin yung mga bagay na pang-personal kaysa sa Diyos. Minsan ka, sabi ko nga, pagka-Sunday na, imbis na linggo na, imbis na magpasalamat sa Diyos, thank you Lord, linggo na. Excited ka na magsisimba. Kasi na po sa akin pag linggo, excited ka nagsisimba. Well, sino po sa atin yung iba dito na pag linggo na po parang kailangan, linggo na naman. Para po walang excitement o hindi po siya masaya na siya po ay makapagpupuri sa Diyos. Ako po sa pamumuhay ko po, alam niyo po napakasarap po talaga na yung buong linggo po ay nakakasama ka doon sa simbahan na pagpupuri ka po. Doon po po nailalabas po yung ako meron po akong kapagdatan sa buhay. Wala ko yung pamilya ko dito. Pero dito po sa loob ng iglesia, sa panibahan ko, nailalabas ko po yung pakiramdam ko. Kaya kung makikita niyo, pag nag-praise ako, nag-worship ako, talagang sumasaya po kasi hindi ko po talaga yung presensya ng Diyos. Pasensya na po kayo kung yung kasi inyo na open, pag ako po ay nag-praise, sumasaya na po sa harapan. Hindi ko po talaga yung presensya ng Diyos kasi dito lamang po ako sa salita ng Diyos, sa simbahan, nakakapunta po talaga ang comfort. At masaya po talaga ako na nakapagpupuri po sa Panginoon. Amen? Amen. Isang po, pagkasabi ko, ay, sakit mo na naman. Parang kinakatamaran natin o parang mabigat yung katawan natin na pumunta ng simbahan. Pero alam niyo po mga kapatid, parang yung ating mga pananampalataya, alam mo po, pinapahintulutan po ng Diyos
na dumating po yung mga adversity po sa akin. Amin po ba? Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, pag-kita na sa susunod linggo. Yeah. No? O, pwede yung schedule ng siklet na. Magkita ulit tayo sa susunod linggo. Dito po natin ibuhos sa ating pagpupuri, pagsamba po sa ating kapilang Diyos. God's intense level of farming. God's allow the trouble to us to know Him more. Para mas lumusan pa natin kung kamilala yung Diyos. Kilala po ba natin yung Diyos? Dali po ba natin kamilala, kalawin natin ito pagkakamilala ko. Kaya ko na Diyos para mas lumusan natin makilala yung Diyos. Mas lumusan po natin maunawaan yung mga gawa ng Diyos. Amin po ba? Sa mga simple, sa maliliit na bagay, gusto ng Diyos, malibing, makilala natin yung Diyos. Alam niyo po yung nangyari kay Job? Pagkatapos po ng trouble sa dumating sa kanyang buhay, nawala po yung kanyang ari-arian, yung kanyang mga anak, nawala po. Pero alam niyo ba, sabi po ng Biblia, makikita natin siya, meron siya mga komentaryo sa Diyos, meron siya mga tanong sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos sa Diyos. Pero ginagawa ng Diyos yun, mga kapatid, para lamang yung pananampalataya pa, ay lalo pa lumako. Mas lalo pa natin maranasan yung pagkilos, mas lalo pa natin makilala yung Diyos sa ating buhay. Amin po ba? Ano ginawa ng Diyos? Pero, dahil nanatili siya sa pananampalataya sa Diyos, nanatili siya, ginawa po times 2. Amen? Pero hindi po, yun lamang po yung hangarin ng Diyos sa atin na para po tayo pagpalain lamang. Hindi lamang po. Marami po intention ng Diyos kung bakit po pinapayagan na po sa ating buhay na tayo po ay makaranas ng mga kailangan sa buhay. Hallelujah. Naalala ko yung Luke chapter 8, verse 22 and 25. Sa pangyayari po na sabi po ng Panginoon Diyos sa mga disciple na dahil tumawin tayo sa kabilang tayo. At yung bagay na po na yun, makikita po natin, mabasa po natin yung Biblia, na pagsakay po nila ng bangka ay wala pong sign sa langit na meron pong bagyo o hangin o ano pa mang kalamigan na pwede dumating. Pagkat ng panahon po na yun, wala pong weather station pa, wala pang pag-asa. At yung mga disciple niya po ay sumunod. Sapagkat sinabi po na ganyan ng guro na tayo ay tumawid, pumunta tayo sa kabilang tayo. Sila po ay sumakay at sa kanilang pag-alis po, na nakasakay po sila sa bangka ay nagpakita naman po yung panahon na maganda yung tiempo. Walang ulan, sabi pa ng Biblia. Pero nung nandun na po sila sa kalagitnaan po, ng mga panahon na yun, tubig po ay tumaas at umangin po ng malakas hanggat yung tubig po ay pumapasok na po doon sa loob ng kanilang bangka. At yung kanyang po mga disciple ay natakot, nag-alala. Dahil sabi nila, tayo ay mamamatay. Diba po sa ating buhay, kapag meron po mga suliranin na dumarating, mga kahirapan, nandun po yung ating takot. Amen? Hindi po naiwasan yan. Lahat po tayo. Pagkatao lang po tayo. Minsan po, nandun po yung doubt, pagdadalawang isip natin. Habang nangyayari po yun ay sumasayaw lang po yun. Sumasayaw lang po yung kalinang bangka. At yung tubig po yung pumapasok na doon sa tubig. Sabi ng mga disciple, nag-uusap na sila, mamamatay na tayo. Nakita po nila yung Diyos na natutulog. At ginising po nila, sabi nila, Rabbi, Rabbi, o Guro. Kayo po ay gumising sapagkat tayo po ay mamamatay. Sa pagtawag po nila sa Panginoon, tumayo po yung Panginoon, sinawa niya po yung hangin at yung alon. Ano po yung sabi ng Panginoon sa kanila? Asan yung pananampalataya ninyo? Pero napakaganda po rin mga kapatid. Nung tinawag po nila yung Panginoon, meron pong sagot yung Panginoon. Amen? Sa bawat buhay po natin, minsan po yung Diyos tahimik eh. Sa mga kahirapan, sa mga pagsubok na nai-experience natin, mga troubles. Minsan po, God is silence. Pero gusto ko po malaman ninyo, sa panahon po na yung Diyos ay tahimik, gumagawa po yung Diyos. O sabi mo sa katabi mo, gumagawa yung Diyos. Alam ng Diyos! Alam ng Diyos! Kung ano yung mga nangyayari. Diba? Kung pagsakay nila doon, intention yun ng Diyos eh. Para
kagantihan po sa ating buhay. Amen po ba? Doon lamang po, minsan po kasi nauuli po yun sa ginagawa natin eh. Inuuna po natin yung mga bagay na sa sarili lang po natin. Ang higit sa lahat na dapat ang inuuna po natin ay yung pagtawag ito paglapit sa Diyos. Amen? Tatawag lamang po tayo, lalapit lamang po sa Diyos, at yung Diyos po ay titiis. Babalikan ko po, sabihin ko po sa inyo, yung Diyos po ay sa panahon po siya ng tahimik. Hindi po ibig sabihin ng Diyos hindi po tumitilos. Siya po ay tumitilos. Siya po ay tumagaw. Pero ang bagay po, why does allow adversity in our lives? Believers must develop a strong devotional life. Ano po yung katabi mo? Kumusta naman yung panalangin natin? Prayer natin. Paano lang po yung katabi mo? Kumusta naman yung devotional natin? Yan. Nananalangin na bago tayo. Akala po natin, mga simple na mga bagay, yung panalangin, hindi na po natin nagagawa eh. Pero Kristyano po tayo. Pero mga bagay po na yan, minsan, nakakaligtaan po, hindi na po nagagawa. Sabi niya po ng James chapter 5, verse 13, sabi niya dyan, sa ito po sa English version ng Bible, sabi niya po ng 5:17 in James 5:13, is anyone among you suffer? Let him pray. Ano po ginagawa daw? Sabi daw po sa mga tao na nakakaranas ng kapigatinan, ng troubles. Panalangin, nahihirapan ka ba? Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. So yung gusto lamang po ng Diyos, meron po tayong communication sa Kanya, yung devotional po natin. Tumusin na po yung ating prayer. Alam ko yung mentor ko, ganito po siya. At ako yung nag-bless po sa mentor ko. Kasi po alam niyo po, pagdating po ng gabi, nag-pray po yan siya, nakaluhod po siya doon sa may higaan niya, kasi po naman na magkasama po kami ng mentor ko. Naaral ko ng Bible School. Sa may pastor ko. Nakaluhod po siya. Hindi ko po alam, nakaluhod na po siya. Dahil sa mga panalangin niya po. Nakakaligtayin na nandun na pala siya natutulog, yung nakaluhod siya. Hello? At isang bagay na nakita ko sa kanya, kada umaga po ng alas 4 ng umaga, talaga po siya ay gumigising. Siya po ay nag-devotion, nananalangin po siya hanggang iyon po sa anong oras po siya matapos. Ganun po siya ka tindi kung siya po ay manalangin. Hindi ko po sinasabi na ganun po yung gawin po natin. But believers must develop a strong devotional life with God. Kasi doon po tayo kumukuha ng lakas eh. Amin po ba? Hello, Christian. Doon po tayo kumukuha ng lakas eh. Sa mga panalangin. Pag tayo po ay Kristiyano, kasama po sa pamumuhay po natin yung panalangin. Para po lahat po ng kahirapan, ano man po yung mangyari sa araw na ito, kaya po natin labanan. Ano man po yung harapin po natin, ano man po yung mangyari sa araw na ito, kaya po natin labanan, kaya po natin harapin. Bakit? Tayo po ay handa, tayo nalaman po tayo. Amen? Lahat po tayo may kahinaan. Lahat po tayo may madadaanan. Lahat po tayo may encounters. Pero mas maganda sa isang Kristiyano, handa yung sarili niya sa bawat araw ng troubles. Bawat battles. Bawat laban, mga kapatid. Kaya minsan yung ibang Kristiyano, nangihina, bakit po nakukulang po tayo sa prayer natin? Wala na po eh. Kaya ba po mainit yung ulo minsan, madali magalit, mainis. Bakit po? Hindi lang po tayo kasi minsan po nakakalimutan po natin isang bagay na importante. Na bago po tayo kumilos sa umaga, yung gagawin po natin, tayo po ay meron po ng communication sa Diyos. Amen? Para po yung lahat ng bagay na mahirap, lahat po ng bagay na ma-encounters po natin yan, magiging madali lamang po ang makayanin natin. Bakit? Nandun tayo sa prayer eh. Pinagkakatiwala natin sa Diyos na yung lahat ng bagay sa araw na ito, mayroong katagumpayan, mayroong lahat ng bagay na mangyayari sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Gawag po natin
natin iiwanan sa pamumuhay natin yung pagiging Kristyano yung panalangin ko. Importante po sa atin yan. Kasi ginagawa na natin yung gawain natin sa bahay, nakakalimutan na natin mag-pray. Diba? Sa pagmamadali mo, gagawin mo, nakakalimutan na po natin mag-pray. Kaya minsan mo yung iba, kahit sa pagod na yung trabaho, hindi na po nag-pray. Naalala mo yung pamangkin ko dun sa may late. Ako, nananalangin ko ako. Pagkagabi, nananalangin ko ako. Siya, ang bilis na panalangin niya, sabi niya, Jesus, mag-iusip. Walang sabi-sabi, ganun lang, isay lang sa kanya. Tapos sabi niya, Jesus, mag-iusip. Pero na, hindi po ganun yung pamumuhay po natin bilang Kristyano. Believer must develop as a devotional life. Panghawakan po lagi po natin yung salita ng Diyos. Yung panalangin ko importante po sa bawat buhay po natin. Kasi kung para kahit ano po mangyari sa paglilingkod po natin sa Diyos, marami mga pagsubok, marami mga problema, suliranin sa buhay, malalagpasan po natin. Bakit? Kasi palagi po natin kasama yung Diyos sa mga panalangin po natin. Tayo po yung palagi nananalangin sa Diyos. Hindi po ba? Amen! Kaya kung maraming Kristyano na makita po natin yung buhay, hindi na po nakikita sa simbahan. Hindi po lumalang po. Hindi po napapatuloy. Bakit? Nagiging po mahina. Bakit po? Kulang na po tayo doon sa devotional po natin sa Diyos. Importante po sa buhay po natin. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, kailangan tayo palagi sa Diyos. Pinag-record natin. Kung wala yung Diyos, wala tayo. Kung wala yung tulong ng panalangin natin, hindi natin yung tulong sa Diyos, wala tayong magagawa, kapatid. Prayer is a strength of every believers. Ako yung po yung lakas ko eh. Yung panalangin, yung po yung magiging lakas ko, dala po ko ng church. Para po malayo ako sa tentasyon, para malayo po ako sa mga bagay na hindi tama. Yan naman po yung ginagawa ko. Kailangan ko po ng prayer. Pinigyan ko sa lahat, malayo po yung pamilya ko. Kaya ginagawa ko po, sinasabi ko po sa Diyos, Lord, bahala ka na po sa buhay ko. Kailangan ko po kayo sa buhay ko. Kailangan ko po yung tulong ko yung suporta po ninyo. Kasi marami po sa mundo nito, marami po talaga na pwede po tayo ay tayo sa kahit anong bagay. Kami po ba? Ako lang, sabi ko sa iyo, sa pamilya ko, malayo pamilya ko. Maraming temptation. Pero salamat lang sa Diyos, kasi nandiyan yung Diyos. Nandiyan yung salita ng Diyos, nandiyan yung prayers. Kahit yung trabaho mo, nagiging madali yung trabaho mo, nagiging masakaya ka sa ginagawa mo. Bakit? Pag inuuna kasi natin yung Diyos sa bawat araw sa ating buhay, kahit anong hirap, nagiging madali. Bakit? Kasi nandiyan yung Diyos eh. Diba po ba? Nandiyan yung prayer natin eh. Nauna na po yung prayer natin. Praise God. So prayer is a strength of every believers. Kaya huwag po natin nakalimutan sa ating buhay. Kasama po lagi natin sa ating buhay ang panalangin sa Diyos. Amen? Surrender your troubles to God and you will find strength. Kakatiwala po natin sa Diyos, ng ating mga kapigapian, at doon po tayo makakakuha sa Diyos ng lakas. Kailangan po lagi nakacharge po tayo. Katatlong bagay po, God used adversity to bring us to maturity. Kung bakit po nangyayari yung mga hardships sa ating buhay, yung mga adversity, para po tayo ay maging ganap sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po ng isang kanta, yung buhay Kristiyano hindi lamang po hallelujah na. Yung pagiging Kristiyano po hindi lamang po dito sa loob ng simbahan. Di lang di church. Hindi lamang tayo Kristiyano sa loob ng simbahan. Hindi lamang tayo Kristiyano pagdating ng linggo na nag-praise, nag-worship, nag-hallelujah, o ano pa man yung form natin ginagawa. Hindi lamang po ito. Yung pagiging maturity po natin, ginagawa po yun ng Panginoon para tayo ay maging ganap sa ating pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. So yun po maging mature po yung bawat isa sa atin. Yeah. Alam niyo po ano yung mga mature na Kristiyano? Hindi po sumusuko sa mga suliranin, hindi po nagpapatato sa kahit anong problema sa buhay. Amin po ba?
isang Kristiyano, kasi ganito eh. May problema ka na, sa sarili mo may pinagdadaanan ka na, pero ikaw mismo nakaka-advise ka ka. Diba? Kasi bakit? Yung mga bagay na napagdadaanan mo, pero nagiging ganap ka dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Amen po ba? Tingnan niyo si Stephen, tingnan po natin si Paul, tingnan po natin si Job. Yung naranasan po nila yung mga bagay na ito, nawala po ba sila sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. Kundi naging ganap po yung pananampalataya nila sa Diyos, lumago, nagpatuloy po sila sa paglilingkod po nila sa dakilang Diyos. Amen po ba? Ganon din po tayo mga Kristiyano. Na yung mga bagay niyan, dinadala lang po tayo ng Diyos para maging ganap. Yawag po tayo susuko. Pakisabi po sa tabi mo, walang susuko. Tagal mo na namilingkod sa Diyos, pagkatapos iiwan mo yung Diyos. Datingan po niya yun, ang lalim. Minsan nga, kung hindi ko lang napapansin, ang mga Kristyano, kung hindi napapansin sa simbahan, nagtatampo. Mature ka ba? Pag hindi mo lang nabibisita sa bahay nila, pag may sakit, hindi mo alam, nagtatampo. Mature ka ba? May nalirinig ka lang na salita na parang hindi maganda sa iyo. Ay, discouraged ka na. Di ka lang sa simbahan. Mature ka ba? Hello? Hindi po kami ng Kristyano eh. Hindi po ba? Tapos po, pag meron po isang actor na hindi pinagkakasuguan, siya po yung gumagawa, nakakata, lalo pa hindi matulog. Matulog ka ba? Lahat po tayo nilalagay po sa Panginoon sa sitwasyon na ganitong kalagayan. Para po tayo maging ganap. Pag-isang sa Panginoon, maging ganap. Minsan pa nga, Kristyano, konting bagay na wala lang financially, minsan wala lang pagkain, hindi na magsisipa, laban ng piso. Ganap mo yung Kristyano niya yan. Mga kapatid, ang isang Kristyano, kahit ano kung mangyari sa kanyang maglilingkod sa Diyos, hindi po siya magagawa. Amen? Pero marami po wala. Lalo na paglaban ni Pacquiao. Doon ko sa lente, ako eh, basta sa lente. Natatawa ko ako sa mga lalaki, mas baka babae na lang iwan, sabi ko sa mga babae, bakit hindi rin kayo, bakit hindi kayo nandito? Sabi nila, hindi naman kasi kami nanonood ng Pacquiao, asawa lang namin. Eh, wala lang namin sa simbahan, nawawala ko. Sabi ni Pacquiao, laban. Panalo raw si Pacquiao, panalo raw si Pacquiao. Sabi ko, oo nga, panalo si Pacquiao, pero talo kayo. Kaya kung ganun yung mga masyado, kaya kung minsan, pag dumating mo yung konting problema sa buhay, yung po, bumabagsak, sumusuko. Bakit po? Hindi po kasi utig yung pananampalataya sa Diyos. Hallelujah! So, para po maging ganap tayo, maging utig po yung ating pananampalataya. Ito po ba, di ba, yung sa talim pa, iba po ba yung ugat? Pag yung ugat ko ay nakakakit po sa lupa, yung halaman po, pag hindi lang po yung halaman, mahirap po bunutin. Bakit po? Nakarutin po siya. Pero isang halaman po na hindi po siya nakatanim o hindi po nakakapit yung ugat niya, bunutin mo po doon sa may lupa, nakakanggal. Amen? Maraming Kristyano ganyan eh. Konting pagsubok, konting problema, nawawala sa pananampalataya sa Diyos. Nangihina. Bakit? Hindi nagmamature. Hindi po kasi hindi na nais na maging ganap po tayo. Naisip po natin na maging ganap po yung ating pananampalataya para sa darating na mga panahon. Hindi po natin alam yung mga pagsubok, yung mga problema sa buhay po natin. Kaya natin hindi mapaglabanan. Amen? Kapag lalabanan natin siya, bakit? Rutin na po yung pananampalataya natin sa Diyos eh. Sample ko lang po, dito tayo sa taas. Yung kawayan po, makikita niyo po yung kawayan. Napakalit ng kawayan. Nagtulog. Ang gusto ko lang sa kawayan, kung makikita niyo, lalo niyo yung malalaking puno. Kasi yung malalaking puno, pag may hangin, lumalaban kasi sila eh. Lumalaban sila. Kaya ano nangyayari sa mga puno, yung malalaki, nabubuhay. Alam niyo yung kawayan, sa bagay na nakita ko sa kawayan, kapag umahangin, napakaganda sa kawayan. Pag umahangin, yung mula siya. Ganun din po tayo bilang Kristyano. Pag meron mga problema, meron mga pagsubok,
huwag ito maglalaban. Hayaan mo yung Diyos na lumaban. Sabi mo na isang pastor, sabi niya, nandito ka sa gitna, yung Diyos na nasa likod. Huwag mo maharapin yan. Yung mo ka lang, mabayaan mo yung Diyos yung tamaan at yung Diyos yung maharap ka. Amen po ba? Ganun po yung dapat natin gawin bilang isang Christian. Kahit ano po yung pagsubok, problema yung dumating po sa ating buhay, tayo po ay lumaban sa tulong po ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo mayroong pinagdadaanan. Lahat po tayo mayroong mga kahirapan na pinagdadaanan. The mature Christian overcome all adversity. Ano lang naman yung solemn lang? Pakita mo yung kapatid ko. Sabi mo, kapatid, gano'n ka naman yung pananampalataya ko? Kapatid, ganap na ba yung pananampalataya? Ay sinasabi niya, the mature Christian overcome all adversity. Lahat po ng mga kahirapan, pag dumadating sa kanyang buhay niya, pag siya po ay isa ng ganap, kaya niya pong harapin. Amen? Walang susuko. Mga kapatid, never give up. Dahil alam natin yung Diyos, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Amen? Kaya po sabi po ni Apostol Peter po sa mga taga-ano doon sa mga Kristiyano sa panahon po niya, hindi tayo susuko sa paggawa ng mabuti. Kahit mamatay tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, kahit ituloy pa tayo, magpatuloy tayo. Sapagkat alam natin na yung tinatahak natin ay tama. At bawat sa atin alam po natin, hindi po tayo nagsigaw na pumunta sa simbahan, nalilito sa Diyos sa malala. Ang destiny po natin is yung kalangan po. Ano po ba? Sabi po ng Biblia sa pahayag, sabi niya doon sa langit, wala nang mahirapan, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang gutom. Kung ano po daw yung naranasan din natin sa lupa, hindi na po natin mararanasan kasi. At kung tayo po ay susuko sa mga problema, sa mga pagsubok po sa ating buhay, huwag niyo pong asahan na yung pinangako po ng Diyos ay ating makakaman. Patuloy po tayo ng panglikod sa ating Diyos. Amen? Sa umaga po ito, kaya alam po natin na yung Diyos po ay mag-usap sa bawat isa sa atin. I call the musician, please. Wala po sa atin na Kristiyano na hindi po alaan ng pagsubok. Pero, totoo, yung pagsubok, tumulong para tumakbo tayo sa kanya. Isang bagay lang po na gusto kong iwan sa inyo kasi muli lang po na yung tatay ko po namatay, I was 18 years old. At yung mga kapatid ko po pa nung nagaliliit pa. Pagkapatid ko ng father ko, yung nanay ko nasirakan ng ulo. Yung po ay, iskano na kami, sabi-sabi ng mga tao, ng kamag-anak namin, nasira yung ulo ng nanay yung namatay yung tatay nyo dahil nag-iba kayo ng religion. Nag-iba kayo ng pananampalataya. Pero alam niyo po sa bagay na yun, hindi po kami depende sa mga kamag-anak po namin. We stand, our faith, we stand in God, na kami po ay makakatapos ng pag-aaral. Kami po ay kaya namin buhayin yung sarili namin. Because we know, hindi naman talaga napapabayahin mo siya. Nakikita ng mga tao yung nanay natin, nakawat na, nakakaanti na, nakaba. Nilalain kami ng mga tao. Pero isang bagay yung gusto kong malaman ninyo. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Yung mga kapatid ko, patuloy at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Sa bagay lang nilagay namin sa isip namin, hindi kailanman yung Diyos nagpabaya. Alam niyo po, nakatapos ko ng pag-aaral ko, hindi man po sabihin ko na simulan, may gusto lang, pero meron ako natapos. Hindi ko ng respeto ng mga kapatid ko, habang nag-aaral ako, nag-aaral yung mga kapatid ko sa aman.
Yung baon ko po nun, binibigay ko sa mga kapatid ko yung alaman so para lang po mapag-aral sila. Pero alam niyo po, sa bagay na nangyari na yan sa aming buhay, eto po, hanggang ngayon, lumalang po at lumalang po pas pananampalataya sa Diyos. Sometimes my personal God, sabi ni Lord, bakit ganito? Ano naman kami ah? Nagpapatuloy naman kami sa iyo ah. Bakit kailangan mangyari yung mga bagay lang sa amin? Pero doon lang namin na-realize na gusto na ipakita ng Diyos na kahit wala kang kamagana o walang tao kung sino man, pero nandito ako, tama yung sinabi niyo. I never did lost my person. Ako natuloy ko kami sa pag-aaral. Natuloy ko kami sa pag-aaral. Yung kinakasama ko, yung kasama ko yung kapatid ko dito, nakakakit yung nangyari na. Ay, tayo ko lang po, yung isang kapatid, nakatapos ng Bible school, pastora po siya. Kaya kung ano nga po yung mga kahirapan na pinagdadaanan natin sa mga Bible, it's not a reason to give up. Hindi po siya rason. Kundi isang rason na parang kung lalo pa po tayo kumakit, at manangkalataya sa ating ng Diyos. Amen? These people, God, mararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos kung tayo yung patuloy at patuloy lamang po magtitiwala sa Diyos. Everyone, can you please stand? Hallelujah. Hallelujah. We worship you and we glorify your name. Salamat kasi sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga kapagatian. Doon po natin nararanasan lalo ang kabutihan at kalakihan po ng iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, kailangan po namin kayo sa bawat isang po sa amin na nakakaranas sa kapagatian ng kahirapan sa buhay. Paralas na po sa amin ang iyong kapagalitan. Paralas na po sa amin ang iyong kapagalitan. Hallelujah. Patay po natin sa mga ganito yung Espiritu. Hallelujah. Masapin po natin yung mensahe ng Diyos. Bigyan po natin ang kapagulihan. Masalamat ng Diyos. Sabihin po natin, Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo ng buhay. Yung mga kahirapan, mga pagsulong na pagdadaanan ko, patuloy po ako mananampalataya at kakapit sa iyo. Hallelujah. I will be still, oh you.
bawat isa, pangangailangan po, bawat gagawin po namin. Bukas, buong linggo na naman po na aming kaharapin. Bukas po po ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, at yung pagsama mo po sa amin. Panginoon, bawat mag-asawa, Panginoon, yung mabalit na lang, gawin mo pong matatag, matibay, bawat relasyon ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon Diyos, yung magkakabay sa bawat isa, Panginoon Diyos, na wala pong kahit anumang tentasyon, na kahit anong bawalang kaaway, sa bawat buhay na bawat kapatiran na pwedeng makagalaw. Ito po yung pinapanalangin po namin sa iyo, sa pangalan ng Jesus. Maging sa mga kapatid, maging sa mga kapatiran po na mayroong mga trabaho, bawat isa bigay mo po ng lakas, ng kaalaman, at mga bagay na mga kailangan, Panginoon Diyos, upang magagalan ko, Panginoon Diyos, yung bawat gawain ko ng bawat isa. Patuloy po yung kalakasan, yung kaayusan po ng aming katawan, upang sa ganon, Panginoon Diyos, sa susunod linggo, muli po namin kayong mapapulihan, masamba sa Iglesia. Salamat po, tanggapin niyo po yung aming papuri, yung aming pagsamba,